Dito sa Lucas chapter 11, verses 1 to 4, yung mga disipulo po ni Jesus ay nag-request sa Kanya. Ngayon, sa request po, sabihin natin, ikaw ba magre-request ka na magpaturo sa isang chef na hindi masarap magluto? Common sense po, hindi natin ginagawa yun, no? Magpapaturo ka, sabihin natin, halimbawa, mag-tutor ka, magpapatutor ka ba sa isang teacher na hindi marunong? Siyempre, kaya nga teacher yan eh. Kasi alam niya. At nung naalala ko po nung ako elementary, may nagpapaturo po ako sa mga subjects ko, ang pinipili ko magtuturo sa akin, yung pinsan ko na marunong doon sa subject na yun. No, kasi yung ibang pinsan ko, pagka patulong naman, sasabihin nila sa akin, ay hindi ko rin alam yan eh. Anong tuturo niya sa akin? Di wala. Ano matututunan ko? Di wala. Ngayon, ang napansin po ng mga disipulo kay Jesus, marunong siya mag-pray. Ano ibig sabihin ng marunong mag-pray? Yung hinihiling niya, nasasagot. Alam niya kung paano mag-pray. No? Kumbaga, sa isang driver, marunong siya mag-drive. Sabihin natin sa isang chef, marunong siya magluto at masarap siyang magluto. Ngayon, ito pong mga disipulo, nakita nila na marunong si Jesus mag-pray. Kaya ang sabi nila, turuan mo kaming manalangin. No? Kasi si Jesus po, kung pag-aaralan mo yung kanyang biography, yung kanyang buhay, wala siyang prayer na hindi nasagot. Kasi maganda po mapag-aralan natin ito bilang mga Kristiyano. Useless ang prayer pag walang sagot. Nag-pray ka sa umaga, tanghali, gabi. Kahit sabihin natin, isang taon ka na nagpe-pray, araw-araw ka nagpe-pray, umaga, tanghali, gabi. So, make it 900 times yun. Nanalangin ka, nagdadasal ka, pero kung walang sagot, walang kwenta. Nag-pray ka sa pagkain, ano nangyari? Sinaktan ka ng tiyan. Useless. Useless ang prayer kapag walang resulta. No, hindi yung basta nakapag-pray naman ako Hindi ganoon eh. Kung hindi, yung pananalangin mo ay may resulta. Yun ang habol natin, yung resulta. Hindi yung, ganda ng prayer niya. Nagandahan ka lang sa prayer, pero ang hinahabol po natin, yung sagot. At yung sagot na yun ay laging oo. Walang panalangin si Jesus dito sa Biblia, dito sa biography niya, na hinindian siya ng Ama. Lahat sinagot ng oo. At may pangako po ang Diyos dito sa Biblia na kung matututunan natin mag-pray katulad ng mga disipulo na humiling kay Jesus, na turuan mo ko, teach us to pray. May nakalagay po dito sa Biblia na ang sagot ng Diyos, kung matututunan natin, ang sagot ng Diyos ay yes, palagi. Hindi ka makakatanggap ng no. Pero katulad po ng mga nag-aral sa school, hindi lahat ay valedictorian, yung iba cesarean. No? Hindi lahat marunong magaling, kaya nga may mga scores na tinatawag na kapag ka nag-board exam ka, hindi always nasundok ka sa mataas. Merong mga nandun sa baba na pumasa pa rin naman, pero hindi ganun kagaling. No? At kung titingnan nyo sa mga entrance exam, sa mga requirements ng mga schools, yung grade mo nung high school ka, merong basihan. Kung kakayanin mo ba yung school nila, yung college na. At dito po, ang sabi po ni Jesus dito sa Lucas chapter 11, isulat nyo na lang po, sabi niya ganito, sabi ng mga disipulo sa kanya, turuan mo kaming manalangin. Bakit? Nakita nila ulitin ko po, na si Jesus ay marunong mag-pray. Ngayon, ang habol po natin dito ay nasasagot yung panalangin natin ng oo, hindi yung hindi. Oo nga, sinagot nga ng Diyos yung prayer mo, hindi naman nasagot. Walang kwenta. Useless ang prayer pag walang resulta. At ito nga po yung mga disipulo. Sabi niya, turuan mo kaming panalangin. Lord, teach us to pray. So, ang panalangin po pala, kumbaga, therefore, ang panalangin pala ay napag-aaralan.
Hindi ito yung tsambahan. Hindi ito swertehan. Kundi ito pala ay isang, kumbaga sabihin natin, isang batas na kung masusunod mo, makakatanggap ka ng sagot. Ang sagot ay oo. Ulitin ko po, hindi kasi maganda yung tinatawag nating suntok sa hangin o suntok sa buwan. Ano ibig sabihin? Nanuntok ka nga pero hindi mo naman tinamaan. Na walang mangyayari, suntokin mo yung buwan, maabot mo ba yun? Hindi. Ang habol po natin dito ay yung masagot ang panalangin natin. Ulitin ko po, useless ang prayer pag walang sagot na oo. At ito po, si Jesus, tinanong ng mga disipulo niya, no? Hindi tinanong, ni-request, sabi niya gano'n, turuan mo kaming manalangin. At ito po ang maganda, si Jesus hindi tumanggi. At nasulat. Sabi niya, manalangin kayo ng ganito. Ibig sabihin po noon, sa ganitong pamamaraan, hindi eksaktong salita kung hindi sa ganitong pamamaraan. Sabi niya, napakahalaga ng bakit nito, sabi niya, sinimulan niya ang prayer. Kung gusto mong masagot ang panalangin mo, sabi niya, kailangan may relasyon ka muna. Bakit kasi? Kung ang relasyon mo sa Diyos ay tatay mo, our Father, mahirap tumanggi dyan. Nakukuha niyo mga kapatid? Napakahalaga ng may relasyon ka. Hindi, alam niyo mga kapatid, ang nangyayari kasi, yung mga tao lumalapit sa, o pumapasok, lumalapit sa simbahan, pero marami pong hindi lumalapit. Nagsisimbak lang. Wala naman masama ron. Pero iba kasi yung lumapit ka sa simbahan at lumapit ka kay Jesus. Kasi kung may relasyon ka, sabihin natin sa Diyos, sa Ama, at tatay mo siya, pakisabi nga sa katabi, may sisita na sa'yo. May babati sa'yo. Ngayon, ayaw mo binabati ka, ayaw mo pinakikialaman ka, maghiwalay na lang kayo. Ay, yun ang relasyon eh. Kung ayaw mo nasisita ka, tulad yung lalaki, uuwi na lang kung kailan niya gusto, hindi niya alam, may asawa siya. Ano mangyayari? Mag-aaway talaga yan. Yung babae, piling dalaga pa rin. Hindi po pwede yan. May relasyon ka eh. May asawa ka na. At sa relasyon, sabi niya gano'n, no? Our Father who art in heaven. Ano nga yung katabi? Kumusta ka? Ikaw ay... ganito po eh. Kung ano, yung sa mga ano po, sa mga gustong magtayo ng building katulad dito, usually civil engineering eh. Sa mga maglalagay ng kuryente, electrical engineering. Ngayon, kung gusto mong... Sana mayroong school na pwede kang matuto kung paano mag-aral ng manalangin. No? Alam niyo, hindi natin mapag-aralan ngayong umaga, siguro mamayang hapon mabanggit ko. Pwede kang mag-aral kung paano humingi ng pera sa Diyos eh. Ano yung sabihin nun? Hindi ka na magtatrabaho. Dahil marunong ka nang humingi ng pera sa Diyos, hindi ka na magtatrabaho. Dahil sabihin, tamad. Hindi. Masipag kang manalangin. Hindi tamad yun. Pwede ba yun? Nasa Bible eh. Makikita mo rito na pwede yun. Doon sa asin, hanggang sa makarating ako doon sa altar. Sabi ng tao, ginagawa mo pa ba yun? Hindi na asin ang ginagamit ko. Ano? Patis na. Bakit? Maalat din yun. Hindi yung nagpapaawa, effect ka lang sa Diyos. Dito po sa Bible, ang dami pong mga rules dito, rules and regulations, siguro mas magandang banggitin ko po yun, rules and regulations na linagay ng Diyos kung paanong masagot ng oo ang panalangin natin. Na kung masusunod mo to, masasagot ang prayer mo. Katulad din, sabihin natin nang ikaw ay mag-entrance exam o mag-final exam o mag-board exam, kailangan masagot mo ng tama yung mga katanungan na yun. Masunod mo.
At hindi lang yun, marami ka pang lalakaring mga papeles mo, grades mo, ano pa ba, para mabigyan ka ng lisensya. Kahit nga sa pag-aaral ng pagkuha ng lisensya ng driver, may mga isasubmit ka. Ngayon, kung matutupad mo, makakwalified ka, kung masasatisfy mo yung hinihingi sa'yo. At ang Diyos ay nahingi din sa atin ng mga requirements. At hindi nga lang yun, pati yung mga doon yung rules, regulations, policies na kailangan matupad, pero ang kapalit nito ay kasagutan ng panalangin. So sa madaling salita, sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ng Biblia, pwedeng pag-aralan ang prayer. Hindi ko po sabi yan, na galing mismo sa akin, kundi sa Biblia. Dahil sabi niya, Lucas chapter 11, basahin niyo po, sabi niya, Lord, teach us to pray. Sumagot si Jesus, manalangin kayo ng ganito, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hindi natin pag-aaralan po yung the Lord's Prayer, pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, may mga rules and regulations na kailangan mong magawa, matupad. At ang kapalit noon ay masasagot ang panalangin mo. So, posible. Pwede. Hindi swerte, hindi tsambahan, kundi exact na batas para makuha natin yung hinihiling natin. Sa madaling salita po, ulit, ang kasagutan ng panalangin ay hindi nakabase sa Diyos, kundi nakabase sa iyo. Hindi sa Diyos. Kasi kung matutupad mo ang mga patakaran na ito, ang promise ng Diyos, masasagot ang prayer mo. Wala sa Kanya. Ulitin ko po, hindi tsambahan, hindi swertehan, kundi isang exact na proseso. Sabi nga niya rito sa binasa natin, kinakailangan kayong magtiis. So may titiisin. Mamaya ito po yung topic natin ngayon. Upang masunod ninyo, andun na yung masunod eh. Anong masusunod? Ay yung hinihingi niya. Yung mga patakaran niya. Sabi nga ng isang nanliligaw eh, sagutin mo lang ako, iiwanan ko bisyo ko. O tingnan niyo, may patakaran siya. Sabi ng lalaki, ibibigay ko sa iyo ang araw, ibibigay ko sa iyo ang buwan. Anong gusto niya mangyari? Gusto niya masunog yung babae. Sabi niya gano'n, upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Yung mga policies, yung mga rules, yung mga regulations. Ulitin ko po, ang kasagutan po sa prayer ay hindi nakabase sa Diyos na type ka lang niyan sagutin o kaawaan ka lang niyan, no? Kung hindi nakabase po sa atin kung masusunod natin ang gusto niya mangyari. Kasi sabi niya gano'n, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano nga yung kalooban ng Diyos? Ito yung mga nire-require niya sa atin. Ang isa pong magbibigay ng kasiguraduhan sa atin ay yung Father natin siya. Pumasok ka sa pamilya ng Diyos. Anak naman ako ng Diyos eh. Hindi mo sasagot prayer ko, hindi pa itong tapos. Kasi mahaba pa yan. Pero tingnan mo nga yung katabi mo. Mabait ka bang anak ng tatay mo? Depende sa atin. No? Depende sa atin. Pero, anak ka pa rin. Yan ang kagandahan doon. Kapilido mo tatay mo. Anak ka pa rin. So, pasok ka na. Ibig sabihin, qualified ka na. Pero teka muna, hindi pa tayo tapos. Sabi niya, at matanggap ang kanyang ipinangako. Ito po ang batas ng panalangin. Ang sabi niya ganoon, kinakailangan, kumbaga, it is a must. Ito yung need na kailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pinangako. Ano yung pinangako niya? Ito yung sa kasagutan sa prayer mo. Gusto ko po maglagay ng pundasyon dito. Ang kasagutan po sa panalangin natin ay hindi nakabase sa Diyos, kundi nasa sa iyo kung masusunod mo. May sinasabi sila noon na meron daw quota
May quota raw sa mga board exam, hindi ko naman alam. No? Hindi ko alam kung totoo yun. Pero ang alam ko, kapag ka nasagot ko yung questionnaire, yung lahat ng mga, doon sa exam ko, at tama ang mga sagot ko riyan, majority rin, sigurado po kung papasa ako. Ngayon, ito rin sinasabi ng Diyos sa atin. Kung masusunod mo ang requirements niya, kung masusunod mo ang hinihiling niya, sabi niya gano'n, matatanggap mo yung pangako. Hindi po baka matanggap kung hindi andun po yung kasiguraduhan na matatanggap mo yung pangako. Pakitingnan nga ulit yung katabi, ano bang kahilingan mo sa Diyos? Yung pumogi ka, gumanda ka, sumagana ka, gumaling ka, ano pa ba? Makapag-abroad ka, ano pa? Maging mabait ka. Ano ba yung kahilingan mo? Yumaman ka, marating mo yung ganitong bagay, ganito, wala namang hinihindihan ng Panginoon eh. Wala eh. Kasi sabi niya rito, kung masusunod mo ang requirements o ang kalooban ng Diyos, may promise siya, matatanggap mo ang kanyang ipinangako. Promise ng Diyos to, hindi promise ng katabi mo. Kasi yung katabi mo, hindi ko pa kayo kilala pa ha. Hindi ba lang sa inyo? Maaari kasing nangako kayo, magbabayad ako ng utang bukas. Bukas na lang, bakit? Gabi na ngayon eh. Ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling dahil hindi siya marunong magsinungaling. Man, promise siya, ang salita ng Diyos, ang lumabas na pangako ng Diyos, ay tutuparin at tutuparin niya. Sabi niya, ibibigay niya yung hinihiling mo. Balik lang po tayo dito sa prayer. Meron pong ilang mga nakalagay po rito ng mga rules pagdating sa panalangin. Ang isa po rito, yung nakalagay po dito sa Marcos chapter 11 verse 25. Basahin niyo na, sulat niyo na lang po ang nakalagay doon. Kung kayo ay mananalangin, magpatawad muna kayo ng inyong mga nagkasala sa inyo para patawarin din kayo ng Diyos. Ano sa ibig sabihin ito? Kung kayo mananalangin, magpatawad kayo sa pagkakamali ng iba sa inyo. Patakaran yan. Rule na kung gusto mo masagot ang panalangin mo, maging mapagpatawad ka. Ay, kuya boy, pastor boy, hindi mo lang alam kasi kung anong ginawa sa akin yung taong yan. Nung Pasko, nagpunta ako, tinago yung Noche Buena nila, tinago yung sardinas, tinago yung fruit salad. Di ko makakalimutan yan. Maaaring ang ginawa sa iyo, pero alam niyo, kung gusto mo sagot ang prayer niyo, sumunod ka. Ang sabi niya, magpatawad ka. Isang patakaran. Ngayon, meron po nakalagay dito sa... Sige. Ito po yung niready ko eh. Dito sa 1 Peter 3:7. Sulat nyo na lang po. Dahil iniiyak ko po kayong pagurin na 1 Peter 3:7. Alam niyo nakalagay dito? Sino po yung mag-asawa rito? Pwede po taas na po may mga mag-asawa. Ayan. No? Ayan, si Kuya Fred. Si Pao, si Mai, at saka iba. Kung babasahin niyo po ito, isulat niyo na lang. Huwag niyo kakalimutan na nakalagay dito. Kung away kayo ng away, hindi masasagot ang prayer niyo. Naapektuhan ang Diyos kapag away kayo ng away. Basahin ko na nga lang. Baka di kayo maniwala eh. Ang sabi niya rito sa verse 7, kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa. Bakit meron bang asawa na masama ang pakitungo sa misis? Bakit niya sinabi dito? Kayo naman mga lalaki, pakitunguhan nyo ng mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina. Hindi, matapang nga yung misis ko eh. Sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Yung pagtatalo, yung pag-aaway ng mag-asawa, nakaka-apekto sa sagot ng manalangin. So, isa lang yan. Pangalawa pa lang binabanggit ko, marami pa yan. Ang dami naman nata. Pero makita nga mga kapatid marami po nakalagay sa textbook. Ang sabi po ng Biblia, mag-aaral tayo. Pinag-aaralan ng panalangin. Ang kasagutan nito ay nakadepende sa nag-review.
Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, mula ngayon, huwag mo na ako awayin, ha? Para malaki bonus natin sa Pasko. More na nakadepende sa atin kung masusunod natin ang mga patakarang ito. Ano nga yun? Madami nga yan eh. Kaya nga mag-aral. Kaya nga sabi ng mga disipulo, teach us. So, yung from the word na teach, nag-i-indicate ng pag-aaral. Pero kung puro TikTok ka, telenovela, ang pinag-aaralan mo yung walang kamatayang probinsyano. At yung lagi mong pinanonood na talagang tuwing gabi, nagre-review lahat ng mga tao rin eh. Buti nga nawala na yung Dragon Ball. Bakit talagang pinag-aaralan, naririnig ko si Son Goku daw patay na, buhay pa. Nawawala daw yung itlog ng dragon. Sabi ko, ano makinalaman? Kumbaga parang mag-aaral ka nga ng Biblia. Dahil bakit dito nakasalalay ang sagot sa mga kahilingan natin. Ngayon, balik po tayo rito sa Hebrews 10:36, sabi niya, kailangan kayong magtiis, no? Upang masunod yung requirements. So, malinaw na po. Ngayon, ano yung titiisin natin? Sa ibang translation po ng Biblia, ang sinasabi po rito na pagtitiis ay disiplina. Disiplina. Ngayon, bakit? Kasi alam niyo po, kapag nagpe-pray po kayo, nagpe-pray tayo, pag dumarating ka agad ang sagot, meron po yung tinatawag na kapaguran, pagdududa, at walang kasiguraduhan, parang wala naman natin, hindi ata masasagot eh. Ngayon, ang sinasabi niya rito, kailangan kayo, kumbaga, isang need na kayo ay magtiis. Bakit kasi? Hindi kasi lahat ng sagot ng Diyos nandiyan eh. Merong mabilis, pero merong matagal. Ang problema kasi, yung matagal na, sabi nga nung sabi nung nalala ko na naman, ba't ko ba naiisip to? Sabi niya, 10 taon na ako nililigawan nung lalaki. Inisip kong ganun eh, mahal ka kaya niya? Sabi niya, mahal siguro ako kasi 10 taon. Malaman-laman niya, may asawa na pala. Hindi pala. Nakuha niya. Tumawa naman kayo. Ngayon, ang sabi niya gano'n, dito po sa NIV version, nalagay ko lang po muna yung pundasyon, dito sa NIV version ng 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sabi niya, no, I beat my body. Pinahirapan ko yung aking katawan. Ano ibig sabihin pinahirapan? Sa ibang translation, doon sa mga original na words ng Biblia, sabi niya, dinidisiplina ko. Dinidisiplina ko ang aking katawan at pinapasunod ito. And make it my slave. Slave. So that after I have preached to others, pagkatapos kong mangaral, bandang huli, ako naman pala ang pumalya, o ako ang bumagsak, o ako yung pumalpak. I myself will not be disqualified. Ano ibig sabihin ng disqualified? Hello? Ano ibig sabihin ng disqualified? Hindi ka qualified. Ibig sabihin, hindi ka qualified masagot ang prayer. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka umabot. Kumbaga, mabuti pa magkaroon ka ng 75, wag ng 74 eh. Kahit pasang awa, at least, pasado ka, qualified ka pa rin. Nasabi niya, natatakot ako na baka pagkatapos kong mangaral, San Pablo to. Ang sabi niya gano'n, I myself will not be disqualified, sabi niya gano'n. Natatakot ako na ayokong ma-disqualified ako. Ano disqualification na tinutukoy dito? Yung hindi ako makaabot dun sa pasang-awa. Ano tinutukoy dito? Yung sagot sa prayer.
Kasi may mga nakalagay po rito na meron po isang tao rito eh. Yung anak ni Eva at si Adan. Dalawang anak na lang nakalagay dito eh. Sa una pa lang ha, maraming anak yan. Pero yung anak niya, isa, si Cain at saka si Abel. Si Cain, yung panganay, may hiningi sa Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos, hindi sinagot ng Diyos. Ay, nakasimangot. Ang nakalagay dito, hindi maipinta mo ka. Basahin niyo po, nasa Genesis yan. Hindi maipinta mo ka. Bakit? Hindi nasagot yung prayer eh. Alam, mismo nga Diyos ang kumausap sa kanya. Sabi niya, kung pagbubutihin mo ba matatanggap mo yung kahilingan mo. Kung pagbubutihin mo ba. So, sa madaling salita, wala sa Diyos ang problema kundi nasa atin. Kaya nga sabi niya, teach us. Nasa atin ngayon ang burden o ang responsibilidad na matuto. Naalala ko nga yung sabi ng tao noong unang panahon nito. Alam niyo ba yung binibiling yung sophistic? Sweepstakes. Yung tinitinda sa mga bangketa yan yung mga papel na maliliit na ganyan, yung ginaganon lang. Sabi niya, nung isang kakilala ko, sabi niya sa akin, pag-pray mo nga na manalo ko sa sophistic. Sabi ko, kung marunong ko mag-pray, di ako nalang nanalo na sana ako. Magpapaturo pa siya sa akin pag-pray na manalo siya, di sana ako na. Hindi ako marunong mag-pray manalo sa sophistics Yung bigatin na masagot ang prayer natin, yung burden ay nasa atin, wala sa Diyos. Posible daw. So, ibig sabihin, may chance tayo. No? May chance. Kasi tingnan nyo rito, I myself will not be qualified. Sabi niya gano'n, natatakot ako na I myself will not be disqualified for the prize. Ano yung prize na yun? Yung kasagutan sa aking panalangin. Yun ang habol ko. May mga tao po na magaling mag-pray, may mga taong medyo magaling, may mga taong average, at may mga tao pong walang galing. Na kanino ang kasalanan? Sa ating pong mga nag-e-exam. Kung mag-aaral ka, dahil sabi niya, teach us to pray, hindi humindi sa Jesus. Kung mag-aaral ka kung paano mag-pray, matatanggap mo ang kasagutan. Dito po sa Biblia, merong 10 klase ng panalangin. 10 different kinds of prayer. Hindi lahat pare-parehas ang sinasabi. Hindi lahat pare-parehas ang batas katulad po ng mga bola, mga larong bola tulad ng basketball. Sa basketball, ang bola po dinidribble, hindi po sinisipa. Sa soccer, ang bola po ay sinisipa, hindi hinahawakan dahil pag nahawakan mo yan, mali na. Sa golf, yan po ay hindi sinisipa, yan po ay nahataw. Sa volleyball, ang bola po ay ginagamitan ng kamay o ng katawan o ng ulo, pero hindi yan sinisipa. Iba't ibang laro, pare-parehas na bola, pero iba-iba ang mga rules and regulations. At dito sa Biblia, meron pong sinasabing 10 uri ng pananalangin, 10 different kinds of prayer, at bawat isa riyan, iba-iba ang mga rules. Kapag ka nagkamali ka, pagka nakagawa ka ng pagkakamali, hindi natatalab ang prayer mo. Bakit? Kasi supposed to be, nag-aaral ka. Katulad yung isang kakilala ko, nag-apply siya ng trabaho, sabi niya, kailangan ko po ng trabaho, nakiusap siya doon sa ninong niya, pumasok siya as gasoline boy. Nag-seminar siya, pero ewan ko kung ano klaseng isip ang nangyari, ang meron siya, dahil yung kotse nilagyan niya ng diesel. Ano ang mangyayari? Hindi mo naman kailangang makapasa, hindi mo naman kailangang maging board passer para malaman mo yan. Pero dapat may knowledge ka naman kung ano ang ilalagay mo ron. Kotse, lagyan mo ng diesel. Anong nangyari? Nagkagulo na. Kaya nga sabi niya gano'n, I myself will not be disqualified for the prize. Ang prize po ay yung kasagutan sa ating panalangin. At ito po ang nakakatakot. Minsan yung price dyan, yung exam mo, ay para doon sa sakit mo.
Minsan ang price yan ay para dun sa kasaganahan mo para hindi ka magnakaw. Minsan ang price yan ay yung kaligtasan sa aksidente. Minsan ang price yan ay yung promotion mo, gumanda ang buhay mo. Minsan ang price yan ay yung alam mo kung ano yung tamang desisyon. Dahil kapag hindi ka natutong mag-pray, papalya ka sa mga bagay na ito. Kahit sabihin natin, sinasabi mo na malapit ka sa Diyos, pero kung bagsak-bagsak ka sa pag-aaral, dahil nga sinabi na, hindi na sinabi ng Biblia, teach us to pray. Ulitin ko po, ang bigatin o ang burden para malaman ang mga rules and regulations sa mga prayer ay naka-rest sa atin. At kung papalya ka dito, very costly, madalas. Hanggang sa dumating ang time, wala ka ng tiwala sa Diyos. Sayang. Wala ka ng tiwala sa Diyos. Malulungkot ka lang. Wala pa namang korte dito sa Pilipinas o dito sa mundo na pwede mong isumbong ang Diyos. Wala ka ibang masisisi kundi ang sarili mo lang. Sabi nga natin ano ba yun? Charge to experience. Pagka meron pong mga nangyari sa akin, personal ko po, ganito, ganyan, hindi ko naman masisi ang Diyos kasi ang Diyos hindi nagkakamali. Minsan sabi ko, charge to experience. Ano yun? Dapat nag-aaral ako mag-pray. Dapat nag-aaral ako. Kasi kung hindi, bagsak ka. Sa halip na maganda ang buhay mo, masaya ang buhay mo, bagsak ka. Hirap. Ngayon, ano yung tinutukoy niya rito? I beat my body. Sabi niya gano'n. Sabi niya, dinidisiplina ko ang aking katawan sa ibang translation. Ito po, sa Bible kasi, meron po tinatawag na disiplina. Banggitin ko po sa inyo yung tatlo at kung loobin ng Diyos, tuloy natin mamayang hapon. No? Sabi mga sagot tayo, huwag ka muna uuwi. Kakain pa tayo. Kanina pa ako doon sa likod at habang tayo ay nag-aawitan, hindi ko mapigilang maamoy yung chicken doon. Bawal pang kumain. May tatlong bagay po ko i-share sa inyo patungkol sa disiplina na ito ang magbibigay sa atin, hindi lang tatlo ito, pero mabanggit ko po sa inyo maging pagsilbi kong paalala. Hinahanapan po tayo ng Diyos ng disiplina sa buhay natin kung gusto mong matanggap ang kasagutan sa prayer. Ang isa rito, sabi niya gano'n, ulitin ko po, I myself will not be disqualified for the prize. Ano ba yung prize? Yung premyo. Ano yun? Yung sagot sa panalangin mo. Pero sabi niya gano'n, sa simula, sabi niya gano'n, I beat my body o I discipline my body. Dinidisiplina ko yung katawan ko. Ang isa po rito ay disiplina sa salita. Disiplina sa salita. Nakaready na po kayo? Pakisabi nga sa kadero, start na tayo. Disiplina sa salita. So siguro po yung English version ang gamitin ko para dito po sa Mark 11:23, pwede naman Tagalog, pero mas maganda po ito sa aking James na English. Sabi niya gano'n, for verily, verily, I say unto you, si Jesus po nagsasalita. So, take note, napaka-importante po nito. Hindi po ito, si Kuya Boy ang nagsasalita. Ito po ay si Lord, si Jesus, at matuto po tayo sa Kanya dahil nagtuturo na siya kung paano masagot ang prayer. Saka, ito po may mga tao po nagsasabi na, ay gusto ni Lord mangyari sa akin to kasi napapupurihan siya. Parang
Alam niyo, mas mapupurihan ng Diyos kapag nasagot ang prayer mo. Di ba? Na hinihiling ka, biglang binigay ng Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Di magdululukso ka. O, di ba sa napupurihan siya? Kasi sabi niya rito, I say unto you, sabi niya, ito na, nagsasalita na si Jesus sa'yo, sabi niya gano'n, that whosoever shall say unto this mountain, kung sasabihin mo rin sa bundok na yan. No? Wala akong nakitang bundok doon. Sabi niya, I say unto you, that whosoever shall say, whosoever, kasama ka. Whosoever shall say, hindi niya iisipin, mental telepathy niya. No? Sabi niya, yung bibig mo ang gagamitin. Nakukuha niyo mga kapatid. Disiplina sa salita. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka dyan. Huwag mong papalahin. Huwag mong bubuldosorin. Ang sabi niya, yung bibig mo, yung salita mo, ang magpapaalis ka sa bundok. Ano yung bundok na yan? Sakit, kahirapan, problema, hadlang, pabigat sa buhay, pahirap sa buhay. Ito po ang solusyon ng Diyos. Ang sabi niya gano'n, kung sasabihin mo, yung bibig mo ang gagamitin mo. Be thou removed and be thou cast into the sea. Tumapong ka rin sa dagat. Ano ibig sabihin? Para lumubog na. Mawala na. And shall not doubt in his heart. Hindi siya mag-aalinlangan sa kanyang puso. Saan daw hindi magda-doubt? Sa? Shall not doubt in his heart. Saan ka raw huwag magda-doubt? Ano yung doubt sa Tagalog? Duda. Saan ka hindi magda-doubt? Sa? Heart. So, okay lang magkaroon ng doubt sa isip. Hindi mo mapipigilan yun eh. Tatalab kaya ito? Masasagot kaya yung prayer ko? Hindi mo mapipigilan yun na mag-iisip ka eh. Pero as long as hindi bumababa sa puso mo, magkaiba kasi yung isip sa puso eh. Kaya nga, iba kasi ginagamit yung isip eh. Iba naman yung puso. Anong sabi ng iba? Anong sabi ng kanta? Sana 5 ang puso ko. Sabi niya gano'n, and shall not doubt in his heart, but shall believe. Maniniwala ka na ano? That those things which he saith. Maniniwala ka na yung lumalabas sa bibig mo ay mangyayari. Sabi niya rito, he shall have whatsoever he saith. Analyze na po natin ang kaunti. Sabi niya, kung meron kang gustong alisin sa buhay mo, si Jesus po nagtuturo, kung meron kang gustong tanggalin sa buhay mo, no? Pakisabi na sa katabi, ayaw kitang mawala sa buhay ko. Sabi niya, kung meron kang gustong matanggal, yung bundok na yan na imposibleng labanan to, napakalaking problema, napakalaking kahirapan, napakalaking aberya. Sabi niya gano'n, gagamitin mo yung bibig mo. Ang prayer po lumalabas sa bibig, hindi sa isip. Sa mga nakakaintindi, ang tongues po sa bibig lumalabas, hindi sa isip. Walang thinking in tongues. Speaking in tongues, meron. Ang sabi niya, kung sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan, anong gagamitin? Ang bibig. Mapunta ka sa dagat at hindi siya magdududa sa kanyang puso. Ngunit maniniwala siya na mangyayari yung sinabi niya. Okay. Ano po ang didinggin ng Diyos? Yung prayer mo o yung lumalabas sa bibig mo? Nagpapaturo tayo kay Lord, kay Jesus, nagpapaturo tayo sa Panginoon, teach us to pray. Ano ang pakikinggan ng Diyos? Yung prayer mo o yung lumalabas sa bibig mo? Ayon kay Jesus, hindi po ayon sa abogado, engineer, o yung nagbubulkanize sa talyer. Ang pakikinggan ng Diyos ay lumalabas sa bibig mo. Kasi sabi niya, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever saith. Hindi yung prayer mo.
Yung nalabas sa bibig mo. Lord, pagalingin mo nga ako. Pag nagalit ka, sana mamatay na ako. Ano ba talaga? Ano pakikinggan ng Diyos yan? Hindi yung prayer mo. Kundi nalabas sa bibig mo. Kaya nga, kailangan disiplina sa salita. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito yung isang simpleng principle dito sa Biblia na napakahalaga kung gusto mong masagot ang prayer. Yung bibig mo ay kontrolin mo. Huwag kang nagsasalita ng negative. Minsan, kapag magpe-pray ka sa sarili mo, Lord, salamat Panginoon sa kagalingan, maya-maya may kumirot, may sumakit, maya-maya napikon ka na. Hanggang kailan ako magtitiis? Ang titigas ng ulo niyo, pag nawala ako, tingnan natin. Ayoko na, suko na ako. Hindi pwedeng ganun eh. Dapat isa lang, disiplina sa bibig. Tayo po ay mga Kristiyano, ang mga Kristiyano po ay gumagaya, tumutulad, humahalintulad, ini-imitate si Kristo. Kaya nga, Kristo, Kristiyano. Kristiyano, Kristo. Ang isang Kristiyano, kung paano mag-isip si Jesus, ganun siya nag-iisip. Kung paano kumilos si Jesus, ganun siya kumikilos. At kung paano magsalita si Kristo, ganun din siya nagsasalita si Kristo, hindi nagmumura. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi rin nagmumura. At ang sinasabi po ng Panginoon, sabi niya, kinakailangan kayong magtiis na disiplina sa salita. Dito po sa Santiago, ang sabi niya, yung isang napakalaking barko, kayang kontrolin noong na kahit na ang laki-laki na ng problema mo, makokontrol yan ang bibig mo. Ngayon po, hindi ko po alam kung kayo po ba'y naniniwala sa multo, sa mangkukulam, sa aswang, o sa masamang espiritu. Ang alam ko po, si Jesus naniniwala lahat dito. Kasi sa Biblia, binabawal ang witchcraft. Sa Biblia, sinasabing nilang may multo. Sa Biblia, sinasabing may Diyos. Sinasabi rin ng Biblia may Diablo. Dito po sa Biblia, sinasabing may langit. At sinasabi rin may impyerno. At dito sa Biblia, sinasabi niya na may magandang espiritu, mabuting espiritu, at meron din sinasabi na masamang espiritu. At ang way po para magpalayas ng masamang espiritu, ano ba yung ginagawa natin para umalis yung aswang? Anong yung nakakuha to sa mga sa mga lamesa, bawang. Kapag bawang, takot daw ang nasubukan niya na. Wala nang nakakasubok ito. Common lang ito di ba? Pasa-pasa lang. Pero alam niyo po, dito sa Biblia, sabi niya, meron pang isa, yung basyo ng bala ng baril, yung tingga, yung copper. Kapag sinuot mo daw yan, mag-green yung balat mo eh. Minsan dito, para anti-rayuma ba yun? Makakapagpalis daw ng aswang. Ngayon, kung gusto mong paalisin yung aswang sa buhay mo, lagay ka ng bawang. Mamaya, kinabukasan yung minister mo, umalis na. Pero alam niyo po, ang nakalagay po sa Biblia, nakakapagpalis sa masamang espiritu, hindi po bawang eh. Okay din ang Panginoon eh, okay si Lord eh. Bakit kasi kung pag-aaralan niyo yung biography niya, kapag yung tao may sakit, may paraan siya para pagalingin eh. Ang isa po dito, yung taong may lagnat, kinausap niya yung lagnat, parang tao. Sabi niya gano'n, malis ka rin. May lagnat, wala na. Yung isa may sakit, kinausap niya, mami, wala na. Walang herbal. Walang biogesic. Kinausap lang niya. Malis.
Meron po isang tao rito na sinisingil sa utang. Sino po may utang dito nasa kamay? Ay, wala. Ako lang ata nakataas ng kamay. Ayan. May isang case dito na Actually, maraming case pala rito sa Biblia patungkol sa utang. Pero alam niyo, isang way na ginamit ng Diyos para mawala yung utang. Inutusan lang yung tao, ang dapat gawin. Hindi niya pinagtrabaho. Hindi niya pinaghanap buhay. Sinabi lang niya, ganito gawin mo. Wala pa isang oras, bayad yung utang. Ang galing, ano? Mag-aral nga tayo mag-pray. Bili natin to. Okay, joke. Joke lang po yun. Nag-pray lang sila Lord, anong gagawin namin? Hindi ba prayer yun? Lord, anong gagawin namin? May utang kami. Lord, anong gagawin namin? Tapos meron pa rito na meron silang hiniram na nawala yung hiniram. Sinabi nila, anong gagawin namin? Anong gagawin? Prayer yun. Alam niyo mga kapatid, sinabi lang ni Jesus kung anong gagawin. Nasold. Walang isang oras na bayaran yung utang. Kung matututunan lang natin mag-pray, marami tayong masasolve sa mundo. Unahin natin ang pamilya natin. At dito sabi niya gano'n, ang pakikinggan ng Diyos, ang matatanggap ng tao, yung lumalabas sa bibig niya, hindi yung prayer niya. Kasi sabi niya gano'n, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Pansinin nyo, naririnig ba kayo na may sa pagkasabi ko, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ba si Superman? Ang sumagot ka, hindi ako si Batman. Kasi tingnan nyo, walang pakialam ang Diyos dito sa verse 23. Hindi siya involved. Hindi siya kasali. Napalayas yung bundok nang hindi kasali ang Diyos. Anong involved dito? Yung salita mo lang na punong-puno ng disiplina. Bakit? Binakapan ka na nga ng Diyos. Sabi niya, kung gagawin mo yan, aalis yan. Hindi na involved ang Lord. Wala na siyang kinalaman. Nagbigay na siya ng instruction, ito ang gawin mo. Maalis yung bundok na yan. Hindi na sumali ang Panginoon. Sabi niya, ito ang gawin mo. Mawala yung problema. Anong involved dyan? Yung disiplinadong salita. Hindi na kasali ang Panginoon na minsan kasi tayo, Lord, gawin mo yan. Parang katulong mo si Lord. Utusan mo sabi niya, ito gawin mo. Kung madidisiplina mo lang yung salita mo. Kasi doon sa original na langwahe po ng Greek, hindi naman ako Greek, hindi ako marunong sa Greek, pero marunong ako magbasa ng sinulat ng mga marunong sa Greek. Sabi niya, kung patuloy mong sasabihin sa bundok na ito, diyan sa problema na yan, diyan sa sakit na yan, diyan sa kahirapan na yan, diyan sa adlang na yan, kung patuloy mong sasabihin, malis ka. Malis ka. Sabi niya, mangyayari sinasabi mo. Napakalaki ng tiwala ng Diyos na magagawa natin ito dahil sa disiplinado yung salita mo. Pero kung maya-maya, sasabihin mo gano'n, mamatay na ata ako. Kung sasabihin mo gano'n na, ang hirap ng buhay, hirap kumayod, ang hirap. O, tingnan mo, puro kahirapan sila sabi mo. Ano nangyari? Nangyayari na. Hindi kasi pwede yung nagsasalita ka ng maganda tapos hihiling ka sa Diyos na maganda. Pagka napikon ka, sabihin mo, sana mamatay na ako. Hindi tatalap yan. Hindi po ako nagsabi, patakaran ng Diyos to. Rule, policy ng Diyos. Yung lumalabas sa salita mo, lumalabas sa bibig mo, dapat disiplinado. Sabi niya, kung madidisiplina mo yan, mawala yan. Galing, di ba? Kaya nga, ang burden ng pag-aaral, ng kung paano mag-pray, ay nasa tao. Sino may utang dito? Yung totoo, taas ang mamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ito pa.
Magkano ang budget mo sa isang taon? Bigla nag-isip ko. Magkano ang budget mo sa isang taon? 1 million, 2 million. Asa na pala yung mga milyonaryo nagsulat ng camp? Nahanapin ko na kayo ngayon. Bakit? Hihinga ko kayo ng tithe. Magkano budget mo sa loob ng isang taon? Para hindi ka mangungutang. Papatayo ka ng bahay. Ano pa? Papatayo ka ng ganito, ganyan. Alam niyo, dito sa Bible nakalagay, kaya kong gawin na sa loob ng isang taon wala kang trabaho eh. Pero may pera ka. Gusto ko yan. Araw-araw bakasyon. Hello? Pakita ko na nga lang sa inyo mamayang hapon na para di kayo umuwi. Hindi, nasa Bible po. 1 year, wala silang 1 year, walang trabaho. Binigay ng Diyos yung pera nila. Sabi niya, kung gusto nyo magtrabaho, next year na kayo magtrabaho, pero this year, bakasyon muna kayo. Alam niyo, nakalagay po dito sa Biblia, next year, magtatrabaho na sila, yung perang binigay sa kanila ng Diyos, di pa ubos. Wow! Early retirement. Katang-isip ba to? Kung wala po sa Biblia, ay katang-isip. Pinapaasa ko ba kayo? Yes. Kasi pwede tayong umasa sa pangako ng Panginoon. At sabi niya, kung masusunod mo ang sinasabi ng salita ko, bibigay ko sa iyo yung premyo. So, pwede. Pwede. Number 1, disiplina sa salita. Number 2, disiplina sa isip. Buksan po natin dito sa, ito, bubuksan nyo talaga to. Dito po sa Philippians chapter 4, simulan natin sa verse 6. Ay, iba naman, nagtatrabaho kasi for the sake na, kumbaga, parang dahilan sa career, gusto nila i-career, gano'n, wala namang problema ron. Pero kung pera ang habol mo, pwede ka kasing humingi sa Diyos eh. Na hindi ka nagtatrabaho na, basta marunong ka lang humingi. Pwede yun. Pero kung gusto mo dahilan sa career, makatulong mo sa kapwa mo, walang problema. Kung yun ang gusto mo. Dito po sa chapter 4 ang Philippians, simulan po natin sa verse 6. Disiplina sa isip. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. O, yan na. No? Sabi niya gano'n, kayo mabalisa. Ano ibig sabihin mabalisa? Ano sa Tagalog ang balisa? Alala. Ano yung alala? Nagtatalo isip mo kung magiging okay ba o hindi. Hindi ba? Nagtatalo isip mo kung masasagot yung prayer mo o hindi. Nagtatalo yung isip mo kung mapapaganda o hindi. Pero most likely, ang tinutukoy po rito ay natatakot ka kung masasagot yung prayer mo o hindi. Yung prayer mo. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ito palang gawin niyo. Huwag mong gawin yan, ito ang gawin mo. Sabi niya gano'n, nakukuha niyo mga kapatid, hello, ako po, tingnan niyo. Hello, hi. No, alam niyo yung live natin gano'n, against the light eh. Hindi siya kita, at least, may forma naman ako rito. No, sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag mong gagawin ito. Anong gagawin ko? Ito sabi niya, sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Anong pinag-usapan dito? Prayer. No? Sa pamagitan ng panalangin, prayer na naman. Pwede pa lang, yung kailangan pala natin, pwedeng salukin ng prayer, ano? Pwede pa lang kunin ng prayer, yung sagot sa kailangan natin. Pwede pa lang itong kunin, pwedeng palahin ng prayer. Sabi niya ganun, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos. Sabi niya sa katabi, huwag daw sa akin. Sabi niya, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. Hindi yung iba lang, hindi yung konti lang, kung hindi yung lahat. Ng lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin. So, may prayer para panalo doon sa kailangan natin na may pasasalamat. Bakit ka magpapasalamat? Kasi masasagot eh. Masasagot.
Alam niyo, nung nag-exam po ako ng elementary, high school, at saka lahat ng exam ko, pagkatapos ng exam ko, yung alam ko sagot, masaya ako eh. Pagkatapos ko mag-exam, bakit? Alam ko tama yung sagot ko eh. Hello. Alala ko nga nung nag-aaral po ako dito sa isang school eh, sabi sa akin teacher ko, ano gusto mo? Bigyan na kita ng 85, huwag ka na mag-exam. Ba? 85, huwag na ako mag-exam? Sabi ko, baba naman. Nag-exam ako ngayon. Nung nag-aaral ako sa UE, nangamote ko. At ang di malirip, ano ba yung malirip? Ang lalim eh. Ano ba yung malirip? Ano po? Ano ba yung malirip? Hindi maabot, hindi ma-reach, cannot be reached. Yung kapayapaan daw na ayun eh, kapayapaan na yung wala kang peace, wala kang kapahingahan, wala kang kapayapaan, hindi ka at peace. Ang sabi niya gano'n, yung kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng isip, ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. See? Iingatan tayo ni Lord ng ano? Ibigay niya tayong kapayapaan. At dito sa verse 8, sabi niya, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na 1. Karapat-dapat. 2. Kapuri-puri. Huwag may naisip yung walang puri. Ito lang isipin mo. Ayaw kong isipin na tinago mo yung ulam nung nagpunta ako sa inyo. Ayaw kong isipin na ninakawan mo ako. No, ninakaw mo yung wallet ko na walang laman. Ayaw kong isipin yung kahit ginawa mo. Ayaw kong isipin na dami mong sinabi sa akin. Ayaw kong isipin na ano ba sabi niya gano'n? Dami-dami naliligaw sa akin, bakit ikaw pa ang pinakasalan ko? Ang pangit-pangit mo naman nun. Ayaw ko isipin yun, huwag mo isipin. Wala pa akong asawa, hindi ako yung tinutukoy ko. Sabi niya gano'n, sa wakas mga kapatid, ang dapat maging laman, ito yung kailangan maging laman ng isip mo, yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, yung maganda, niisip mo, dami niya chismis sa'yo, sabi mo, at isipin ko siya kasi ganda ng mata niya. Ganun na lang. Filterin mo, maging filter ang isip mo. At sabi niya, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi niya gano'n, ito ang isipin mo. Ayokong mag-isip ng negative sa'yo. Ayokong maging, yung mga babae po, sabi nga nila, pagka nagalit na yan, hysterical, di ba? Bukod sa pagiging hysterical, may ginagawa pa yan. Ano yan? Historical. Ano yung sabihin historical? Lahat ng nakaraan, may bato sa'yo. Minsan, mga lalaki, ganun din. No? Binabawal po tayo ng Diyos sa ganyan. Sabi niya gano'n, anuman ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, malinis, matuwid, kaibig-ibig, kulang ng daliri ko dito. At kagalang-galang itong isipin mo. Sabi niya, ayaw niya, nilalagyan mo ng pollution. Ayaw niya nasabing mayroong maglagay ka ng negative. Ang Diyos po nagsabi, bakit kasi kung gusto mo magkaroon ng tahimik na isip, kung gusto mo magkaroon ng payapang buhay, huwag ka nag-iisip ng pangit. Magkano pong gasolina ngayon? 60 na, no? Pumunta ka sa Shell, ilan? 70 na ata. Paano kapag dumating ang time na ang gasolina po ay 80 na? O kaya pumunta tayo sa mas malala. Paano pag ang gasolina umabot sa 100? Maglakad na lang tayo. Pero alam niyo po, ang sinasabi ng Biblia, kung iniisip yan. Bakit? Hingin mo yung pang-gasolina mo sa Diyos. Pupunta ako rito kasi kanina ko pa naiisip. Sino po yung mga tatay dito taas ang kamay? Wala po magtataas sa babae. Tatay. Ito po ay paalala ko po, no? Kasi kanina ko naiisip. Kayo ang breadwinner ng pamilya. Kaya kayong magbigay ng panggasolina.
Pero sa totoo lang po, hindi po kayo ang tagabigay ng kailangan ng pamilya niyo ng pagkain. Kasi nakalagay po rito, sabi niya, teach us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our... Hindi yung asawa mo ang breadwinner sa'yo. Si Lord. Siya ang tagabigay ng pagkain kahit tamad yung minister mo. Give us this day. Si Lord daw ang tagabigay ng pagkain, hindi yung minister mong tamad. Wala akong alam Sabi niya, pagdating sa pagkain, sa akin ka tumingin, sabi ng Panginoon. Pagdating sa pagkain, sa akin ka humingi. Ano ba yung pagkain? Something na para makapag-continue ka, katulad ng baon mo, kasama ng gasolina rito. Dahil mahirap po tayo makarating dito sa ganitong lugar kung walang gasolina. Sabi niya, sa akin mahingin niya. Kanino? Kay Lord. At hindi siya magsasabi sa iyo, hingin mo sa Kanya kung wala siyang planong ibigay. Nakukuha niyo mga kapatid. At kaya nga, sabi niya rito, no? Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong, meaning lahat, ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, finally, sabi niya, sa wakas mga kapatid, ito dapat ang laman ng inyong isip. Sa pananalangin po natin, sa paghingi natin sa Panginoon, importante po na malinis ang isip natin. No? Minsan sinasabi ko, ang dumi naman ang isip. Hindi po yan ang tinutukoy ko kasi mga duda yun eh. Bakit nangangaliwa ka eh? Hindi yun eh. Ang tinutukoy po niya rito, ito yung mga entertain mo. Ang sabi niya gano'n, ito lang isipin mo, ito lang i-screenin mo, ito lang yung papapasukin mo, ito lang yung makakapasa. Ito lang yung i-entertainin mo. Sabi niya, mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kapag haharap ka sa balita, sasabihin nila na ito ang nangyaring masama, ito ang totoo, ito ang nangyaring pangit, ito ang totoo, bine-present ng media, ng balita sa iyo, na ang mga bagay na ito ang totoo, ito yung facts, ito yung nangyayari ngayon, kaya matakot ka. Ay, hindi. Kasi ang Diyos hindi nagbibigay ng bad news. Ano sa tawag sa Biblia? Good news. Na ano? Kahit pa umabot na 100 yung gasolinang yan, bibigay ni Lord yung pambayad ko, pambili ko. Nakukuha niyo mga kapatid? Na kahit na anong mangyari sa katawan na ito, anong mangyari sa paligid na yan, liligtas ako ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus ay tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Sa mga pangit ng buhay. Kailan mo kailangan ng Panginoon kapag patay ka na? Huli na. Kailangan mo siya habang buhay ka. Ililigtas ka niya sa matitinding problema na bakit nagkamali-mali ka ng desisyon. At pakisabi nga sa Mr. and Mrs. mo, sabihin mo doon, tama ang desisyon mo sa'yo. Bakit tayo niyo magsalita? Tama ang desisyon ko sa'yo. No? Kasi magtinginan kayo sa isa't isa, tama ang desisyon ko sa'yo. Ito mga kapatid alam niyo kung bakit nagkamali-mali ang mga tao kasi walang prayer. Kaya nagkakamali-mali yan, kaya nagkakanda gulo-gulo, nagkakapangit-pangit, nagkakanda, ano bang magandang salita pa rin, nagkakanda, kung pangit huwag niyo na sabihin, nagkakamali-mali na yung desisyon sa buhay. Kalapit mo yung katabi mo, sabihin mo, nung pinili kita, tama ang isip ko. Kayo mga lalaki, ba't nagkakalabitan kayo? Sabi niya ganun, and lead us not into temptation, huwag mo kami dalhin doon sa mga tukso na di namin kaya. Kaya ka pumasok kayo sa tukso na yan, pumasok ka sa maling desisyon na yan kasi hindi ka nagpe-pray. Tingnan niyo kung gaano kahalaga ang prayer. Gagawin ng Diyos na malinaw, malinis,
malinaw yung decision making natin, yung mga pagdedesisyon natin. Bakit? Kasi kung anong tama, kung anong maganda, kung anong kaibig-ibig, kung ano yung marangal, ano yung kagalang-galang, yun lang kasi iniisip natin. Nakukuha niyo mga kapatid. Napakahalaga nito. Bakit? Kasi ang habol po natin yung sagot sa prayer. Kung nag-entertain ka ng mga negative sa buhay, kung nag-entertain ka ng mga pangit sa buhay, hindi nawawala yan, andyan lang yan sa paligid. Pero if you will refuse na pumasok sa isip mo at entertain mo, iluto mo, nguyain mo, at lunukin mo yung mga pangit na yan, makikita mo kung ano yung tama sa mali at magiging malinaw ang desisyon mo at magdudulot ito ng kagandahan ng buhay. Last natin, dito sa Hebreo, chapter 10. Last na po ito. Verse 25. Bago po natin basahin. Last na to. Tapos na tayo. Praise the Lord. Ganda ng lugar natin. Naisip ko kanina, nung nawala ng kuryente, nako, mainit ito. I think 2 months ago, umattend po kami ng kasal, na ikakasal ako. Magkakasal ako. Pero silver anniversary naman yun, silver wedding yun. Hindi naman kailangan ng pirmahan doon, pero ceremonial yun. Naka-coat. Ganito rin, pulong. Mga ganito nga rin kalaki. Bungalow. Ito maganda pa kasi merong... ito naman, no? Lapit na tayo. Ito naman, kahit na hangin-hangin sa labas, hindi naman pwedeng buksan. No? Kaya kanina nagtanong ako, sabi ko, may bintana ba ito? Bakit kasi? Mainit eh. Alam niyo ba, silver anniversary, wedding kami, yung wedding ceremony. Nawala ng kuryente. Naku, sabi ko, init. Alam niyo kasi, ito eh, parang araw ng linggo, ngayon lang ako magpapahinga. Di ba pwedeng matulog muna? Ngayon lang ako magpapahinga, ngayon, hindi, may ministry. Ano kaya, sabihin ko rin nung kakasal kami, sabihin ko na, hindi ko kaya mainit, babay na, iwanan ko na kayo. Pwede ko pang gawin yun? Hindi. Pero mga kapatid, minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, pag-araw ng Sunday, naku, patawarin niyo po ako ha. Patawad po ngayon ako na gano'n. Hindi ko po kasi kayo kilala pa, maliban sa ilan na mga matatagal na. Huwag niyo pong pinagpapalit ang araw ng linggo sa picnic, sa swimming, sa birthday. Kasi alam niyo po, nakalagay dito, basahin ko po, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Ano yun? Sunday. Gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Huwag mo pinagpapalit ang araw ng pagtitipon, ang linggo, ang service, ang Sunday worship. Huwag mong pinagpapalit yan sa birthday, sa binyan. May isa pa kong kakilala, sabi niya, kinukuha niya akong ninong, pupunta ako pagkatapos kong magsimba. Unahin ko muna si Lord. Hindi ka pa pwede magsimba pag Sabado. Wala kami simba pag Sabado. Linggo lang meron. Huwag mong pinagpapalit ang ministry dahil lang sa birthday yan, picnic, tapos sasabihin pa, swimming tayo, libre kita. Huwag mong pinagpapalit yan, mag-report muna tayo sa Panginoon. Sabi niya, lalo na ngayong nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Sige. Kumusta yung prayer mo? Araw-araw ng pananalangin mo. Bakit hindi mo ba maipalit? Hindi mo ba maipalit yung... Huwag ka kayang manood ng TV, magdasal ka na lang. Hindi pwede kasi nagre-review ko eh. Ano nire-review? My husband's love.
araw ng linggo, huwag mong ipapalit yung ministry mo. Kung kanina pong madaling araw, nakatulog ako ng 3 to 4 hours ang biyahe, no? At first time nakakita ako ng ulan. Tugtog ka na, brother. Halika na. Close na tayo. Alam niyo po, sinasabi po ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan. Ayan, no? Huwag niyong kaligtaan ang pag-attend ng mga pagtitipon. Usually, Sunday lang naman ito eh. Huwag daw. Gaya ng ginagawa ng ilan. Huwag na kayong gagaya doon sa mali. Kasi mali daw yun. Gaya ng ginagawa ng ilan, huwag niyong gayahin niyo. Ang dami na nagkakamali. Huwag na tayong sumali sa bilang nila, sa number nila. Huwag daw, huwag. Mag-report ka muna kay Lord. Simba ka muna. Yung prayer mo everyday, sabi nga nung ewan ko ba, bakit dami ko naalala ngayon Sabi nung girlfriend, pagkatapos ng, kumbaga, alam ko naman wala kang pasok ba't pupunta ka rito pag inaantok ka na? Kaya dadalaw daw yung boyfriend, pagdating doon, nakaganon na lang, parang antok na, tingang kape, sabi ng boyfriend. Na parang wala nang kagana-gana, tapos antok na ako, uwi na ako. Nag-complain yung girlfriend, sabi niya, bakit kung kailan yung pagod ka na, yun ang binibigay mong time sa akin? Bakit kapag yung tingi-tingi na lang, latak na lang ang time mo, yun ang binibigay mo kay Lord? Naapektuhan ng Panginoon sa ganun Alalahanin natin, tayo po ay nanunuyo sa Panginoon. Naglalangis tayo sa Kanya. Sabi niya ganun, huwag niyong kaligtaan. Bakit kasi madaling kalimutan Huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilang, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, ibang topic na itong paglapit ng Panginoon. Ito po sinasabi niya, stay ka lang. Faithful ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Masasagot yung prayer natin. Magpalakasan tayo. Masasagot ang prayer natin. Kasi alam niyo po, kapag nawala na kayo sa wala nang mag-i-encourage sa'yo na ako po yung pastor ng Rema at ang isang trabaho ko po ay magtayo ng simbahan at mag-recruit ng mga pastor at mga manggagawa at ang budget po dito ay milyones. Ngayon, yung milyon na yan, dahil sa pagpapatayo ko ng simbahan, ang simbahan po natin ay 140 plus. Karamihan po rin nagre-renta. Isipin niyo kung gaano kalaki yung pagre-renta na yan, at ang karamihan po dyan ay mga estudyante lang ang miyembro natin. Bihira lang po ang mga, may asawa, marami rin, pero more on mga students, at ang mga miyembro po natin, karamihan po sa mga probinsya. Hindi po ganun kayayaman. Mga average to lower, ang mga sweldo nila ngayon. Tuturuan mo yan kung paano mag-pray. Tuturuan mo yan kung paano humingi ng tulong sa Diyos. Tuturuan mo yan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi di masasagot ang prayer nila Ngayon, bukod dyan, yung mga simbahan po na yan ay may mga workers. At ang mga workers po usually 2 or 3 sa isang simbahan. So multiply nyo na lang, 140 churches times 2 or 3 mga workers. Full-time yan. Meaning, wala silang hanap buhay. Bibigyan mo ng pagkain yan weekly. Pakakainin mo. Iba sa kanila, iniwan na yung pangarap, iniwan na yung gusto nilang mangyari sa buhay at naglingkod sa Panginoon, parang nagmadre, nagmongha. Hindi mo maasahang magtatrabaho yan, no? Kaya ngayon, tutulungan mo, pakakainin mo, bigyan mo ng pagkain, allowance.
yung iba po riyan ay 100, 200, 300 a week ang natatanggap. Siyempre, kailangan bumili yan ng sabon. Bakit? Babaho yun. Kailangan bigyan mo ng konting pabango, bigyan mo ng toothpaste, tapos bigyan mo ng load. Kasi alam ang makasiyahan ng mga iba, nakatapos po ng college, mga board passer, nagpastor, full-time. Iniwan nila yung pamilya nila, yung pangarap nila. Minsan, hindi po ako nakarinig ng reklamo sa mga yan dahil sa kulang. Minsan, hindi po ako nakarinig ng reklamo na dagdagan nyo yung allowance namin. Wala. Hindi nahingi ng kapalit yung mga yan. Pero bilang pastor, bilang senior pastor, iniisip mo lahat yan. At tinutulungan mo. At ito nga, kasama ko po yung ibang mga manggagawa rito na iba part-time na nagtatrabaho pero at the same time mahawak ng simbahan, nagpapastor, naglalapit ng tao sa Panginoon. Ako po ay umaasa na dito po sa Agoncillo, no? Although nandito tayo sa San Nicolas, meron pong tatawagin ng Panginoon na maririnig nila ang boses ng Diyos na pagkatapos mong humiling sa Panginoon, binigay ng Diyos, mamaya siya naman ang hihiling sa iyo. Sasabihin niya, hinihingi ko na magpastor ka. Katulad po ni Pao at ni Mai, sila po ang pastor ng ilang simbahan dito kahit na nagtatrabaho mga ito. Yung iba, dahil nandun yung kalayaan sa kanila, mga board passer, mga professionals, pero pinili nilang maglingkod sa Panginoon. At kung hindi nagpe-pray ang mga yan, hindi nila maririnig yung boses ng Diyos. Kailangan nilang lumuhod araw-araw. Kasi kung hindi nila maririnig yung bilin ng Diyos. Ganito kahalaga to. Na mula dito sa Agoncillo, dito sa simbahan natin sa Agoncillo, may lalabas po na maglilingkod sa Panginoon na yung kahilingan naman niya ang pagbibigyan natin. Pagkatapos niyang ibigay yung mga kagustuhan, yung kahilingan natin, ito naman yung time na siya naman ang hihiling at sasabihin niya, maglingkod ka sa akin. Noong unang part-time lang, pero later on, full-time na. Umaasa po ako na one day, may mga pastor, mga manggagawa na lalabas dito sa Agoncillo kasi ang simbahan pong ito ay pinanganak ng Diyos. Hindi lang dahil sa gusto mong magkaroon ng church, kundi ito po ay kalooban ng gusto ng Panginoon. Nawa, marinig po natin yun kasi kung hindi tayo magpa-practice mag-pray, hindi mo maririnig yung time na yun. Sasabihin niya, ako naman ang mahihilingin sa iyo. Ang isa pong pinagpapasalamat ko na hindi ko lang gusto ko lang sabihin talaga eh. Dumating po yung time noon na baon ako sa utang. Grabing utang. Wala akong sweldo rito. Lahat po ng pastor natin, wala sweldo yun. May natatanggap yan, may mga allowance, pero hindi sweldo. Yung mga common na manggagawa po natin ay 100, 200, 300. Pag pastor ka, 300 a week. Pero yung iba, mga baguhan, 100. Kailangan mabuhay ka rin. Paano? Pag kailangan mo 1,000, matuto kang humingi. Paano? Pag kailangan mo 2,000, matuto kang humingi. Dumating po yung time na baon ako sa utang. Sabi ko nga, hirap na ako. Pero alam niyo po, unti-unti, dahan-dahan, natuklasan ko na
pwede palang mawala sa akin, pwede pala akong lumaya sa utang. Kasi sa halip na itutulong mo sa mga kasamahan mo dito sa church, binabayaran mo pa yung interest. Dumating po yung time na ang utang ko po nasa kalahating milyon na. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay, wala akong mahingan. Nangungutang ako sa bangko para ipambayad ng renta. 7 credit card meron ako. Utang ako rito cash advance. Pinapaikot mo yan para mabayaran mo yung mga renta ng mga simbahang nabuksan. Sabi ko hanggang sa dumating ang time, baon na ako sa utang. Lagpas kalahating milyon na. Sabi ko, kailangan ko na ng tulong. Ngayon, alam ko yung sinasabi ko sa inyo. Alam ko yung tinutukoy ko sa inyo kasi pinagdaanan ko. Sabi ko, Lord, palayain mo ako sa utang. Hinihiling ko sa iyo. Alam niyo po, ngayon, papasok na ako sa 7 taon. Wala akong utang kahit piso. Nakakakain ako, nakakatulong ako, natutulungan ko yung iba, nakukuha ko yung gusto ko, nakakapag-chowking ka, Jollibee. Ang hindi ko lang natitikman ng madalas ay yung Kenny Rogers. Bakit? Hindi ko sanay. Mga pang Jollibee lang tayo. Picnic group. Pagkatapos ako mag-isa, i-date ko yung sarili ko at kami ng manok na 2. May-enjoy ko yung bawat kagat na ganyan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, nakalaya na ako sa utang. Ayoko nang bumalik. Ano nangyari sa credit card mo? Ginupit ko na lahat. Bakit? At ito pa, masama loob puro sa isa, yung Citibank. Since 2005, may credit card ako. From 15,000 ang credit limit mo, umabot sa 100,000. Bakit? Good payer ako eh. Kinat ba naman? Walang paalam. Pinutol nila. Sabi ko, bakit ganito? Tumawag ako rin sa call center nila. Sabi gano'n hindi niyo po kasi ginagamit ng 2 taon eh. Ba't mo gagamitin? Hindi mo naman kailangang umutang kasi God will provide. Malaya na ako sa utang kaya alam ko sinasabi ko. At hindi lang yun, alam niyo po, yung mga bagay sa paligid natin ay gusto ng Diyos ibigay. Kaya may dahilan tayo para mag-enjoy. Ano nakalagay sa Bible? Naparito si Jesus para bigyan ka ng buhay na masaya, ganap. O tingnan nyo, may pera nga yung iba, di naman masaya. Bigyan na lang nila yung pera nila sa atin para tayo sumaya. Ibig sabihin na, kumbaga parang hinahanap, kumbaga kumikilos ang Diyos na sinisigurado niyang masaya ka ba? Masaya ka ba? Kulang tayo sa time pero alam niyo nakalagay dito, kung hindi ka pa masaya, meron pa akong pwedeng gawin sa'yo. Kanino ka pa? Sa Panginoon ka na. No? Sa paglilingkod, wala pa rin akong trabaho, wala akong hanap buhay, and yet maganda po ang buhay ko. Bakit? Kasi may yaya na ako eh. Yung po ang ibig sabihin na father ko siya. Si Lord ang tatay ko. Alam niyo po, kahit kailan yung tatay ko talaga, nanay ko, ni minsan, hindi ako pinagalitan kumuha ako ng pera sa wallet nila. Kahit minsan, hindi ko po naranasan na pinagalitan ako ng tatay nanay ko. Ngayon, kaya naintindihan ko eh. Ngayon, ang kahadiyero ng Diyos ay hindi nakalak. One day, maasa po ako na mula dito sa simbahan na ito, may lalabas pong mga pastor na tatawagin ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. At sa paglilingkod mo sa Kanya, sagot ka niya. No? Sagot ka niya. Oh, praise the Lord. Masarap kaya ng walang utang. Ulitin ko na naman. Sir, Kuya, ano bang pangalan ng unan niya? Meron ba tatak yung unan niya?
Yung una yung pagtulog, ma'am, sir, meron ba kayong Uratex? Wala? Pero malambot ba? Lambot. Ay kayo ba? Uratex, Toyota, ano? Maniwala kayo, sanay akong matulog sa unan ko, Coke. Sa simbahan nung wala pang pera. Yung bote ng Coke, yung walang laman. Ganun sa akin, hindi ako marte. Pero alam niyo kung anong unan ko ngayon? Ito yung pinakamasarap. Bakit kasi nakakatulog ako? Ano yun? Yung unan na alam mo na wala kang utang. Ay, ang sarap ng pakiramdam niya. Nakaganon ka. Ah! No? Tapos tutunog yung butiki. Sabi niya sa'yo, tik, tik, tik. Sabi mo, good night. Gaganon ka lang. Wala kang phone pal. Mr. Kawigang, kailangan mo na magbayad ng utang. Tinatawag-tawag ako, paulit-ulit. Ano sabi mo? Sige, magbayad ako bukas. Bukas, bakit? Kasi gabi na ngayon. Wala nang kumatawag, wala nang umulit. Bakit kasi? Niligtas na ako ng Diyos sa utang. Ano tawag ko sa kanya? Tagapagligtas. Jesus ang pangako mo, magbang isa, di pababayaan. Iiwan kayo naman, pangako mo, nagbabago, wala sa pag-ibig mo, Panginoon. Sige, yuko po tayong lahat. Pray tayo. Yuko po tayong lahat. Tinatawagan ko si Ina, si Badong, si Joan, si Marlon, at si Dayan, dito po sa harapan. Ako si Ina, si Mai, Pau, dito po tayo. Nakakalimutan ba akong pastor? Hindi, nakanta sila eh. May nakakalimutan ba ako? Magaan ang spirito rito. Alam nyo, nagtatanong pa nga ako kung ito eh. Pero magaan ang spirito rito, no? Layas nyo sila na out of this, mula sa church na ito, maglabasan yung mga pastor. Hindi ko lang kung paano yung makapag-produce tayo ng burger. Sige po, kahit pa ulit-ulit yan, lehas nyo lang, in-claim ko na maglilikod sa Panginoon ng taong ito. Paki-ano nyo lang. O sige, habang kumakanta tayo. No? Kahit pa ulit-ulit yan. Sige, yung po kayo po ipapanalangin ng mga pastor po natin, no? May hihilingin sila sa Diyos para sa inyo. Tapat mo sa kanila.
Sige lang niyo kumanta, ha?
lang po yung prayer. Tuloy lang. Alam niyo po, isang na-discover ko dito yung pagka si Lord ang naging tatay mo. Yung Our Father who art in heaven, yung naging tatay mo siya. Pwede kang humingi ng mga bagay sa Kanya na kahit wala kang pera. Minsan sabi niya gano'n, kailangan mo ng pera para bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Hindi. Pwede kang humingi ng bagay kay Lord na kahit wala kang pambili. Ibigay sa iyo. Alam niyo na siguro moron masabi ko, na-discover ko na ganun pala. Give us this day our daily bread. Kahit wala kang pera. Isa kasi sa daily bread mo ay yung parang umandar ka, yung pangangailangan mo. Wala po akong utang, ni piso. Natutunan kong humingi sa Lord. Hindi ko kayang hilingin pa yung maraming, no? Kasi level lang Hindi naman ako valedictorian dito Pero may nakita ako na pwede ka palang humingi kay Father God na kahit wala kang pera. Yung inaasam-asam sa buhay mo, pwede mong hingin sa Kanya na kahit wala kang kapera-pera. Doon lang, pero yung manghihiram ka, hindi mo kailangan na pwede kang humingi ng mga bagay kay Lord kahit wala kang pambili. At mismo yung bagay na yun na darating sa'yo. Bakit kasi? Father mo na Yung iba, pagtatrabahuan nila. Yung iba, pagpapaguran nila. Yung iba, pag-iipunan nila. Pero pagka na-discover mo yung part na tatay mo siya, hindi mo ka na kailangang gawin yun. Bakit? Kasi si Lord na mag-provide. No? Minsan nakaribon pa nga Ibigay sa'yo nakaribon. Magugulat ka na lang na ganito pala ang ibig sabihin ng Our Father who art in heaven. No? So, pwede pala yun. Ito nga po, iniimbitahan ko kayo sa ganitong relasyon na Father niyo, si Father God, na sa Kanya kayo nakaasa. Hindi sa loan, hindi sa mga bagay na ina-expect niyo, kundi si Lord. Na kahit wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, yet makakahilig ka sa Kanya, literally, makukuha.